Magandang umaga po sa inyong lahat! It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Yeah! Darla! Magandang umaga, mga minamahal. Alam nyo, natatawa na lang talaga ako dito kay Senator Bato de la Rosa. Alam nyo kung bakit, mga minamahal? Kasi naghahanap po siya ngayon ng masisisi. Yung ginawa nilang kasalanan ngayon, naghahanap sila ng masisisi. So ngayon, kinu-question niya itong si Romualdez. Na kesyo itong si House Speaker daw yung nasa likod ng Quadcom. Mga minamahal, para sa akin, kung si House Speaker man yung nasa likod ng Quadcom na yan, ano naman? Dapat lang naman talagang maimbestigahan kayo. Kasi madaming buhay ang sinira ninyo. Diba? Dapat may managot dito habang may mga taong nagtatangis, 'di ba? Masakit sa puso yung nararamdaman nila, hindi pa nakaka-move on dahil sa katarantaduhan ninyo, dahil nga sa napakapalpak na pag-implement nyo sa war on drugs, habang sila tumatangis tapos kayo nagpapakasaya? O hindi pwede yun. At saka, mga minamahal, dinadaan naman po sila dito sa rule of law and due process. Di ba magsalita ka kung hindi kayo dinadaan sa rule of law, hindi kayo yung, kumbaga, ginudge na lang kayo. Naghanap siya ng masisisi, mga minamahal. Na kesyo itong si Romualdez daw ang may pakatahan nito para makakuha ng ebidensya para nga po dito merong may sa kanila sa ICC. So meaning, kinakabahan ka na nga. Ay, kabado yarn. Kasi mga minamahal, 'di ba ito una, si Jimmy Guban, lumabas na na star witness. Ano yung sabi dito kay Jimmy Guban? Na ikinanta niya itong si Pulong. So, si Pulong muna, yung anak ni Digong, with Michael Young. Special guest dito si Charlie Tan. Diba? So, kala ko yun na yun, mga minamahal. Kumbaga, introduction pa lang pala yun, mga minamahal, dito sa Quadcom. Introduction pa lang pala. Wala pa pala tayo dito sa climax. Tapos, dumating sa eksena, itong dalawa, si Fernando, tapos si Magdadaro. Which is may kinanta nga din, may revelation, mga minamahal. So, ang revelation nila nung Quadcom, pangalawang hearing ata to, I don't know, pangalawa or pangatlo, na itong si former President Duterte ay nag-utos na patayin nga yung 3 Chinese. So, we do not know kung ano yung reason kung bakit pinapatay ni former President Duterte itong 3 Chinese na to. Pero sa nakikita ko in my point of view, mga minamahal, I think gusto nilang patahimikin kasi masyadong malawak ang nalalaman. Or baka ito yung mga taong katransaksyon nila sa droga, pwedeng ganun. Akin na, hinala lang natin yan. Or else, baka ito yung mga taong posibleng tumraidor sa kanila pagdating ng panahon. Yung mga hindi kayang i-keep yung mouth ba? Hindi ba kayang i-shut ang mouth? Kaya iyon, nileksyonan o pinatahimik. So, ang ginamit ay itong si Fernando pati si Magdadaro. So, mga minamahal, hindi naman matititig boom-boom yung 3 presong Chinese drug lord na yun kung hindi planado. Kasi mga nakakulong na paano nakapasok sa kulungan yung mga killer? 'Di ba? Tapos pagpapaliwanag pa ni parang daw, parang dinuguan, kadiri. Yun. So, pangalawa na yon. Tapos, ang pangatlo, dito natamaan si Bato. Dito natamaan si Lolo Mobato. Kaya nagsalita itong si Lolo Mobato.
Kasi ganito yung eksena, mga minamahal. Itong si Lieutenant Espinido, ikinanta itong si Bato, si Bongo, at si Digong. Uy, grabe yung pagkanta ni Lieutenant Espinido. Literal na laglagan, mga minamahal. So, recap tayo ha. Itong si Espinido, mga minamahal, ito po yung inorderan ni Bato de la Rosa na linisin yung droga. So, when you say linisin, sa pagkakaalam ni Espinido, anyway, hindi naman to valid yung verbal assertion niya, pero, mga minamahal, ano ba, maglulukuhan pa ba tayo? Di ba sila Digong nga, walang ang pakialam noon sa human rights? Tapos ngayon itong si Bato de la Rosa, todo deny. Sana all denial. Denial yarn. So anyway, itong si Bato de la Rosa ang nag-order kay Espinido na ligpitin daw po, mga minamahal, yung droga. So, isa lang yung naisip ni Espinido when you say ligpitin, linisin, involved na doon yung patayan. So naalala niyo yung alkalde ni si Rolando Espinosa, tapos itong si Colonel Espinosa. Magkakaparas kasi yung pilido, Espinido Espinosa, nalilito tuloy ako. Itong alkalde ng Albuera na si Espinosa, 'di ba? Ito po yung namatay doon sa kulungan sa Baybayin. Which is may involvement din doon, mga minamahal, itong si Lieutenant Espinido. Tapos si Paruhinog, kilala din to si Paruhinog kapag naririnig nyo, mga minamahal, yung salitang balileng, kuratong balileng, 'di ba? Kidnap for ransom. Si Paruhinog, kilala yung pangalan. So ito namang si Paruhinog nadali nung ginranada yung bahay. Yun. So malaki po yung naging papel ni Lieutenant Espinido sa war on drugs ni former President Duterte dahil magaling nga naman to, mga minamahal. Kaya nga nagkaroon siya ng direct contact kay Duterte. Tapos pag-aamin din ni ano ba to nakain ko? Pag-aamin din ni Espinido, mga minamahal, is may reward money nga, may quota. So kapag meron kang napatay, nakulong, 'di ba? May quota, may reward money na nanggagaling sa POGO, sa Office of the President, at galing sa intelligence funds ng PNP. So ang humahawak daw po nun ay itong si Bongo. Ang tindi talaga ng tatlong itlog na to, no? Matindi yung tatlong itlog na to, mga minamahal. So, bakit nag-break up itong si Digong at si Espinido? Dahil nga mayroong mga pangalan sa narcolist na hindi pinapatiran nila Bato. 'Di ba? So, hindi fair yung war on drugs nila kasi meron silang favoritism. Kaya nga napangalanan itong si Bato de la Rosa na protector ng mga drug lord. 'Di ba? According yan kay Espinido. So ngayon, mga minamahal, hindi natunawan si Bato de la Rosa. 'Di ba? So ang sabi niya, wala daw siyang inutos na ganon. Valid din naman 'yun yung sinabi niya. Kasi verbal assertion nga lang 'yun ni Espinido. Pero mga minamahal, wag na tayong magagawan dito. So ngayon, ang nangyari dahil hindi na nila na-feel itong loyalty ni Espinido kasi nga gawa nga ng may mga favoritism sila, ginawa na nila ng issue itong si Espinido na involved sa mga Malaysian blah blah blah. Ganun, mga minamahal. Kaya nagalit itong si Espinido, na-depress. 'Di ba? Kung kaya't ang ginawa niya, nagsalita na din siya kay former President Duterte, kila Bato de la Rosa. So ngayon, itong si Bato de la Rosa, kinakabahan. Natatakot, mga minamahal. O, ba't siya natatakot? Kasi itong mga taong nagsasalita is a star witness against sa kanila, 'di ba? Na pwedeng kumanta sa ICC. So ngayon, itong si Bato de la Rosa, ang sinisi si Romualdez.
Grabe yun, si Romualdez yung sinisi niya, na si Romualdez daw yung may pakana ng Quadcom. Ay, naloloka ako. Alam niyo mga minamahal, kung si Romualdez man yung nasa likod ng Quadcom, ano naman? Ano yung kaso nyo? Matutulog lang? Ganon-ganon lang yun? Yung kakalimutan na lang? Let's forgive and forget? Uy, walang ganun. Almost 30,000 estimated yung mga pinatay ninyo. Tapos, forget and forgive? Walang ganun. Pwede kayong mapatawad, pero hindi pwede yung wala kayong pananagutan. Managot kayo! Diba? So ngayon, eto mga minamahal. Umiiyak si Bato de la Rosa. Iyakin yung lolo nyo. Kumanta. Pakinggan natin ha. Nag-aakusa na siya dito eh. Nag-aakusa na siya. Inakusahan ni Senador Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez bilang nasa likod umano ng mga investigasyon ng Kamara sa Duterte drug war. Yan ay para magamit umano ang mga malalaman laban sa kanila sa International Criminal Court. Oh, see? Diba? Nakikita nyo na? So, kumbaga ang ginagawa ni Bato de la Rosa, reverse card. Ano yung reverse card? Yung tipong kala mo sila yung binibiktima, sila yung biktima, yung kumbaga tinitirada, kinukupal ng gobyerno. Samantalang nung panahon nila, ang tatapang nila, sila tong mahilig mangupal, tapos ngayon na binabalikan sila ng pagkakataon, sila tong galit na galit, gustong manakit. Hindi naman ang amats ninyo. Grabe ba? Naloka ako dun, mga minamahal. Anyway, continue. Nakatutok si Tina Panganibantel. Sa mga pagdinig ng Quadcom panel sa mga isyu ng droga, pogo at extrajudicial killings, may mga testigo nagbitiw ng mga alegasyon laban sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa mga napuntirya, si Senador Bato de la Rosa na nagsilbi noong PNP chief. Sa panayam, direktang sinabi ni de la Rosa na naniniwala siyang ang nasa likod ng investigasyon ang speaker umano ng Kamara at ang Si House Speaker Martin Romualdez. Alam niyo mga minamahala, hindi ako supporters ni Romualdez or hindi ako related sa kanya. Hindi ko naman sa sinasabing hindi ko siya gusto. Wala, mga minamahal, hindi ako related sa kanya. Pero parang ang baboy naman ang ginagawa niyo sa House Speaker. Na every time na lang na nasusupil kayo dahil sa katarantaduhan niyo din noon, bakit lagi sa kanya yung bintang ninyo? Yung sesi ninyo, kawawa naman si House Speaker na ginaganito ninyo. Huwag kayong ganun. Ikaw ba to ha? Ikaw ba to namumuro ka na? Umattend ka doon sa KOJC ni Kibuloy. Diba? Umattend ka sa KOJC ni Kibuloy pero hindi ka maka-attend dito sa Quadcom. Dapat ang ginawa mo, umattend ka sa Quadcom tapos patunayan mo yung sarili mo na inosente ka. Hindi yung kung ano-ano yung sinasabi mo na biktima kayo, tapos isisisi mo kay Romualdez. Gago ka ba? Dati ka bang bobo? Uy, ako'y nagtatanong lang ha. Hindi, naluluka lang talaga ako dito kay Bato de la Rosa. Si Romualdez na naman, lagi na lang. Diyos ko, ano ba naman yan? Or else, takot ka lang. Kasi alam mo, malapit na kayo. Mayangganan niyang katarantaduhan ninyo. Diba, mga minamahal? Naka-attend ka nga sa KOJC tapos may gagawin ka pa ngang hearing ulit, diba? Dahil sabi mo, hindi makatarungan yung ginawa ng PNP. Tapos pinakaunang resource person si Torre. Tapos ikaw, hindi ka man lang umattend sa Quadcom. Hindi ganito mga minamahal ha. Ang lakas ng amats mo na magpatawag ng hearing tapos galit ka sa mga hindi uma-attend na resource person. Tapos kapag ikaw, yung resource person, hindi ka din uma-attend. Gago ka ba? Dati ka bang tarantado? Nakakaloka. intensyon umano, makakalap ng ebidensyang magagamit sa kaso nila ni Duterte sa International Criminal Court. Kung sino nasa likod nitong mga komite na ito, ay yung Speaker of the House, di ba?
At alam ko, he's the same person na nagkumbinsi ng mga opisyal na gustong bumaliktad at mag-isigit ng apidabit laban ka na sa amin ni President Duterte para sa ICC. I am expecting na itong ginagawa ng Quadcom na investigation ay pwede na itong gamitin laban sa amin doon sa ICC. Hinihinga namin ng pahayag si Speaker So, alam na nga ni Bato. Alam niya na nga talaga na yung mga statement ng mga mga personalidad na nagsalita is magagamit nga against sa kanya, sa kanila. So, alam mo na. Oh, kaya pala kinakabahan. Kaya pala kinakabahan mga minamahal kasi alam niya na. So ngayon, ang ginagawa niya, feeling biktima, na parang sila yung ano, yung tinatarantado ng gobyerno. Uy, Bato. Iba na yung tama mo, ha. Bawas-bawasan mo yung kakagamit nyo ng fentanyl, di umano. Yan, kakakape mo yan. Ay, nako. Martin Romualdez. Pinabulaanan din ng Quadcom ang sinabi ni De La Rosa. Kung i-accuse nila si Speaker na binuo namin to or nangyari to dahil sa utos ng Speaker, that is so unfair. And Tama. ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. Tama. 300 plus kami mga congressmen doon eh. And they can never dictate on us. Tama. Especially kapag yung mga ebidensya ay lulutuin namin para lang to cater on certain personalities like the Speaker, mahirap yun. Binuo raw ang mega panel Quadcom dahil nakita ng House Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts na konektado ang kanilang mga iniimbestigahan. At saka mga minamahal, yung Quadcom na yan, yung 4 na yan, pabor nga sa kanila eh, para isang hearing lang. Ayaw niyo yun, isang bagsakan lang. Hindi ka na a-attend dito sa committee na to, dito sa committee na to, committee na to, committee na to. Kasi 'di ba 4 nga, kasi mga related eh. 'Di ba? Pabor nga to sa inyo. Dapat nga magpasalamat kayo kasi isang beses lang kayong a-attend tapos pag next ulit, 'di ba? Hindi na yung madami kayong lakad. 'Di ba? Bato naman, sumipot ka nga sa KOJC eh, tapos dito hindi ka sisipot. Naglulukuhan ba tayo? Anong tingin mo sa mga tao pinanganak kahapon? Kakaloka yun. O, continue. Mga gustong mag-witness can only be entertained by the Quadcom provided that they execute a sworn statement and a duly notarized document. No? That's the only requirement that we have. Kasi para din hindi kami naman maipit. Nakatanggap din ng Wait lang, mga minamahal. Ikat natin na. Ang pinapangambahan kasi ni Bato de la Rosa dito, kasi may mga nagsisimula ng magsalita. Mga active PNP official. Which is yan ngayon sinabi ni Trillanes, diba? May mga ibang active PNP official na willing mag-testify against kila Duterte. So, ngayon, parang nasimulan sa Quadcom, 'di ba? Nagsimula sa mga inmates hanggang dito kay Espinido. And we did not know kung sino pa yung susunod na active lieutenant or PNP. Yun yung kinakabahan sila Bato de la Rosa. Kasi, padami ng padami ang mga nagsasalita ng against po sa kanila. Yun. Kaya siya natatakot, mga minamahal. 'Di ba? Okay, continue tayo ha. Continue tayo. Sabi dito, Quadcom ng liha mula sa anak ng dating Pangulo na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may mga question daw sa isinasagawang pagdinig. We receive a letter, no? Marami sa mga sinasabi doon questioning yung proceeding namin. But we haven't taken action yet on doon sa kanyang mga letter na pinadala. Kasi I think na na-receive namin yun nung mismong hearing na
And medyo 3 pages ata yun. So, hindi na namin na-tackle siya. But definitely, we will tackle that. Dagdag ng Quadcom, pwede naman daw dumalo si Representative Duterte sa pagdinig anumang oras. Hinihinga namin ng pahayag si Representative Duterte. Sinikap din namin kumuha ng kopya ng sulat ni Representative Duterte, ngunit sabi ng isa niyang tauhan, hawak pa ito ng kanyang mga abogado. Para sa GMA Integrated News, Diba? So, yung pinaka point of view nitong content na to, mga minamahal, is natatakot na. Mayroon na pong natatakot. May kinakabahan na. Yun naman talaga mga minamahal eh. Mayroon ng kinakabahan. Tingnan mo yung mukha ni Bato de la Rosa, hindi na nga makaharap doon sa Quadcom, tapos ngayon ang dami pang sinasatsat, ang dami pang sinasalsal na mga issue. Diba? See? Hindi ka ba naman tarantado? Utak mo talaga may ubo eh, no? Kaloka. Well, anyway, yun mga minamahal. So, okay, it's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.